Handa na ba kayong makinig sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang puso? Isang kwentong magtatanong kung hanggang saan nga ba ang kayang ibigay at tiisin ng isang babaeng ang tanging hangad lang ay ang mahalin ng buo. Sabi nila, ang pag-aasawa ay isang pagsasakripisyo. Ngunit paano kung ang sakripisyong iyon ay unti-unting ninanakaw, hindi lang ang iyong mga pangarap, kundi pati na rin ang iyong pagkatao? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya at ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng nawawalang pag-asa. Amoy ng pinaghalong pawis, mantika at usok ang bumabalot sa buong pagkatao ni Hiraya. Kanina pa nanlalagkit ang likod niya sa ilalim ng luma niyang bestida, ngunit wala siyang oras para alalahanin iyon. Mula sa siwang ng pinto ng kusina, tanaw niya ang masayang salyo-salo sa sala. Ito ang ika-10 anibersaryo ng kasal nila ni Dalisay at kasabay nito, ang kaarawan ng kanyang asawa. Dapat ay masaya siya. Dapat ay nandoon siya, katabi ng kanyang mahal, pero hindi. Narito siya sa kulob na kusina, tila isang utusang walang pahinga. Mula pa kaninang madaling araw, ang mga kamay niya na ang kumikilos, na malengke, nagluto ng paboritong pagkain ng lahat, nag-ayos ng bahay. Ang tanging hiling niya lang ay isang sulyap mula kay Dalisay, isang yakap na magsasabing, "Salamat, mahal." Sa gitna ng malalakas na tawanan, hinanap ng mga mata niya ang kanyang asawa at nakita niya ito, napapaligiran ng mga pinsan, hawak ang isang bote ng serbesa, malakas na tumatawa sa isang birong hindi niya narinig. Napakagwapo pa rin ni Dalisay, pero sa bawat halakhak nito, may kung anong tumutusok sa puso ni Hiraya. Ni isang beses, hindi man lang siya nito sinilip. Hindi man lang tinanong kung pagod na ba siya. "Hira, iha." Isang boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Napalingon siya. Nakatayo sa pintuan ng kusina ang kanyang biyenan, si Dolores, na may ngiti sa mga labi. Ngunit ang nangiting iyon ay hindi kailanman umabot sa mga mata nito. "Opo, inay?" sagot ni Hiraya. Pinipilit ngumiti pabalik. "Nakahain na ba ang lahat?" tanong ni Dolores. Ang mga mata'y nilibot ang bawat sulok ng kusina na para bang naghahanap ng dumi. "Mabuti naman. Kumuha ka na ng pagkain ninyo ng anak mo. Dito na kayo sa kusina kumain." Napatanga si Hiraya. "Po? Pero inay, may pwesto pa naman po sa..." Masikip na. Mabilis na putol ni Dolores. Ang ngiti ay hindi pa rin nawawala. "Para hindi na makadagdag sa siksikan, sige na, kumain na kayo." At tinalikuran na siya nito, bumalik sa kasiyahan sa sala na para bang wala itong sinabing kakaiba. Naiwan si Hiraya na nakatayo, ang mga paay tila napako sa sahig. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay parang maliliit na karayom na tumusok sa kanyang dibdib. Pinilit niyang huminga ng malalim. "Huwag kang umiyak, Hira. Huwag dito." Ang mga mata niya ay muling naglakbay. Desperadong hinahanap si Dalisay. Nakita niya itong nakatingin sa gawin nila. Saktong pagtalikod ng ina nito. Nagtama ang kanilang mga paningin. Sa isang saglit, umasa si Hiraya. Nagmakaawa ang kanyang mga mata. "Dalisay, please, say something. Ipagtanggol mo naman ako." Ngunit ang pag-asang iyon ay namatay rin kaagad. Umiwas ng tingin si Dalisay. Mabilis, tila napaso. Itinuon niya ang kanyang atensyon sa pinsan niyang muling nag-abot sa kanya ng isa pang bote ng serbesa. At sa isang iglap, para kay Dalisay, wala na si Hiraya. Wala na ang sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Doon, gumuho ang mundo ni Hiraya. Dahan-dahan siyang kumuha ng 2 plato. Sinalinan niya ito ng kanin at ng natirang pritong manok. Ang mga pira-pirasong bahagi na hindi na magandang tingnan. Dinala niya ito sa maliit na lamesang kainan ng mga katulong sa gilid ng lababo. Sinag, "Anak, kain na tayo." Tawag niya sa kanyang 6 na taong gulang na anak na kanina pa tahimik na naglalaro sa isang sulok. Lumapit si Sinag.
ang mga matay puno ng pagtataka. Umupo ito sa bangkito at tiningnan ang mga bisita sa sala na masayang kumakain sa mahabang mesa. Mama, bulong ng bata, bakit po tayo dito kumakain? Ayaw po ba sa atin ni Lola? Ang inosenteng tanong na yon ang tuluyang pumatay sa puso ni Hiraya. Wala siyang maisagot. Yumuko na lamang siya at inayos ang pagkain sa plato ng anak. Kain na, anak, sabi niya. Ang boses ay basag at nanginginig. Masarap to, paborito mo. Isinubo niya ang unang kutsara ng kanin, ngunit sa kanyang lalamunan, ang lasa nito ay mapait na abo. 10 taon. 10 taon ng pagtitiis, pagpapakumbaba at pag-asa. At lahat ng iyon ay nagtapos sa isang plato ng pagkain sa kusina, sa harap ng nagtatakang mga mata ng kanyang anak. Kinagabihan, nang ang lahat ay mahimbing na sa pagkakatulog at ang tanging maririnig na lamang ay ang hilik ni Dalisay sa tabi niya, tahimik na bumangon si Hiraya. Hindi niya sinindihan ang ilaw. Sa dilim, kinapa niya ang daan patungo sa luma nilang kabinet. Mula sa pinakailalim na bahagi nito, hinila niya ang isang bagay na matagal nang nakatago. Isang malaking maletang kulay kape na babalutan na ng alikabok at sapot ng gagamba. Dahan-dahan niyang ipinatong ang nanginginig niyang kamay sa ibabaw nito at sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, naramdaman niya hindi ang takot, kundi ang isang kakaibang kapayapaan. Ang alikabok mula sa lumang maleta ay kumapit sa mga daliri ni Hiraya. Isang maduming paalala ng mga pangarap na matagal na niyang ibinaon. Dahan-dahan, binuksan niya ito. Ang tunog ng kinakalawang na trangka ay parang isang sigaw sa katahimikan ng gabi. Sa loob, naroon pa ang ilang mga damit niya noong dalaga pa siya. Mga bestidang makukulay na napalitan ng mga luma at kupas na duster. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Walang ingay. Kinuha niya ang mga damit nila ni Sinag, sapat lang para sa ilang araw. Bawat piraso ng damit na kanyang tinutupi ay isang hakbang palayo sa buhay na ito. Isinilid din niya ang manipis na sobre kung saan nakatago ang kaunti niyang ipon, mga perang tinipid niya mula sa perang inaabot sa kanya ni Dalisay para sa pamalengke. Hindi ito malaki, pero ito ang magiging simula nila. Nang masiguro niyang nasa loob na ng maleta ang lahat ng kailangan nila, lumingon siya sa kama. Naroon si Dalisay, mahimbing na natutulog, bahagyang nakabuka ang bibig at marahang humihilik. Ang mukhang dati, nagpapatibok ng kanyang puso sa tuwa ay ngayon, nagdudulot na lamang ng matinding kirot. Pinagmasdan niya ito sa huling pagkakataon. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata, hindi luha ng panghihinayang, kundi isang paalam. Paalam sa 10 taon ng pag-ibig na naging lason. Kumuha siya ng isang kapirasong papel mula sa lumang notebook ni Sinag at isang lapis. Umupo siya sa sahig at sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, nagsulat siya. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit buo ang kanyang isip. 3 salita lamang ang kanyang isinulat, mga salitang kumakatawan sa lahat ng sakit na kanyang naramdaman. Pagod na akong umasa. Itinupi niya ang papel at maingat na inilagay sa ibabaw ng unan ni Dalisay. Sa lugar kung saan dapat ay nakahiga siya, ang pinakamahirap na bahagi ay ang paggising kay Sinag. Dahan-dahan niyang hinaplos ang pisngi ng anak. Anak, gising na, bulong niya. Nagising ang bata, nagtataka. Mama, aalis po tayo? Oo, anak, sagot ni Hiraya. Pinipilit na huwag mabasag ang boses. May pupuntahan tayong magandang lugar, pero kailangan nating maging tahimik, okay? Laro muna tayo ng ahente. Sikreto lang natin. Tumango ang bata, at ang tiwalang iyon sa mga mata ni Sinag ang nagbigay kay Hiraya ng lakas na kailangan niya. Binuhat niya ang anak sa isang braso at hinawakan ang mabigat na maleta sa kabila.
Ang bawat hakbang palabas ng silid ay isang pagsubok. Ang bawat kaluskos ng sahig na yari sa kawayan ay parang isang sigaw na maaring gumising sa buong kabahayan. Pinigilan niya ang kanyang hininga habang binubuksan ang trangka ng kanilang pintuan. Ang malamig na hangin ng hating gabi ang sumalubong sa kanila, tila isang yakap ng kalayaan. Naglakad sila sa madilim na kalsada ng Baryo Pag-asa. Ang tanging liwanag nila ay ang buwan at ang tanglaw mula sa luma niyang cellphone. Malayo pa ang sakayan ng bus at sa bawat yabag, nararamdaman niya ang takot na baka may makakita sa kanila o baka biglang magising si Dalisay at habulin sila. Nang sa wakas ay narating nila ang terminal, iilan na lamang ang mga tao. May isang bus na paalis na, papuntang lungsod ng Malaya. Doon nakatira si Diwa, ang kanyang nag-iisang matalik na kaibigan. Ito na ang kanilang pagkakataon. Pagkasakay sa bus at pagkaupo sa may bintana, doon lamang niya pinakawalan ang hiningang kanina pa niya pinipigilan. Niyakap niya si Sinag na muling nakatulog sa kanyang kandungan. Kinuha niya ang kanyang telepono at nanginginig ang mga daliring tinawagan ang numero ni Diwa. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses na inaantok ang sumagot. Hello? Diwa, hindi napigilan ni Hiraya ang paghikbi. Hira, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nasaan ka? Sunod-sunod na tanong ng kaibigan. Ang boses ay puno na ng pag-aalala. Diwa, tulungan mo ako. Umiiyak na, sabi ni Hiraya. Aalis na kami. Papunta na kami dyan. Isang sandali ng katahimikan ang sumunod at pagkatapos ay ang buo at desididong boses ni Diwa. Sige, huwag kang mag-alala. Hihintayin ko kayo. Mag-ingat ka, Hira. Nakahinga siya ng maluwag. Nagsimula nang umandar ang bus. Dahan-dahang iniiwan ang Baryo Pag-asa sa likuran. Habang tinitingnan niya ang papalayong mga ilaw ng bayang naging kulungan niya sa loob ng 10 taon, biglang umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumitaw. Dalisay, calling. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang screen ay napuno na ng mga missed calls mula sa asawang kanyang tinalikuran. Tinitigan lamang ito ni Hiraya. Ang mukha niya ay walang emosyon sa dilim, habang ang bus ay patuloy na tumatakbo palayo sa kanyang nakaraan. Madaling araw na nang huminto ang bus sa maingay na terminal ng lungsod ng Malaya. Ang liwanag ng bukang liwayway ay nagsisimula pa lamang sumilip, ngunit ang syudad ay gising na. Para kay Hiraya, na sanay sa katahimikan ng Baryo Pag-asa, ang ingay ng mga busina at sigawan ng mga tao ay nakakabingi. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Sinag na namimilog ang mga mata sa dami ng nakikita. Sa gitna ng magulong mga tao, isang pamilyar na mukha ang kanyang natanaw. Nakatayo si Diwa sa may waiting shed. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga mata, tumakbo ito palapit sa kanila. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Niyakap lang ni Diwa si Hiraya ng mahigpit. At sa wakas, sa loob ng mga bisig ng kanyang kaibigan, doon lamang naramdaman ni Hiraya ang bigat ng 10 taon na bumagsak mula sa kanyang mga balikat. Humagulgol siya, ang lahat ng sakit, pagod, at takot na kinimkim niya ay bumuhos kasama ng kanyang mga luha. Tahan na, Hira! Bulong ni Diwa, hinahaplos ang kanyang likod. Ligtas na kayo. Nandito na ako. Dinala sila ni Diwa sa maliit, ngunit malinis nitong apartment sa isang lumang gusali. Pagpasok nila, agad na tumambad sa kanila ang isang maliit na kwartong inihanda para sa kanila. May isang kama na may makulay na kumot, isang maliit na mesa na may coloring books, at isang kahon ng biskwit sa ibabaw nito. Mama, para sa atin po ito? Tanong ni Sinag. Ang mga matay nagnining-nining sa tuwa. Hindi siya makapaniwala. Isa itong paraisong malayo sa masikip na kwarto nila sa Baryo Pag-asa kung saan sila natutulog sa isang banig sa sahig.
Oo, anak. Para sa atin to, sagot ni Hiraya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Ang makita ang kaligayahan sa mukha ng anak ay sapat na para maramdaman niyang tama ang kanyang naging desisyon. Habang masayang naglalaro si Sinag sa bago nitong kwarto, nag-usap ang magkaibigan sa kusina. Inabutan ni Diwa si Hiraya ng isang mainit na tasa ng kape. Ano ba talaga ang nangyari, Hira? Mahinang tanong ni Diwa. At ikinuwento ni Hiraya ang lahat. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang masasakit na salita ni Dolores, ang gabi ng kaarawan ni Dalisay, ang hapunan sa kusina. Habang nagsasalita siya, wala ng luha. Ang naroon na lamang ay isang mapait na pagtanggap sa katotohanan. Hindi ko na kaya, Diwa. Pagtatapos ni Hiraya. Hindi na para sa akin, kundi para kay Sinag. Ayokong lumaki siya sa isang lugar kung saan ipaparamdam sa aming hindi kami mahalaga. Tama ang ginawa mo, sabi ni Diwa, hinawakan ang kamay ng kaibigan. Pwede kayong manatili dito hanggat gusto nyo. Huwag mong alalahanin ang kahit ano. Sa mga sumunod na araw, unti-unting napanatag ang kalooban ni Hiraya. Ngunit kasabay ng kapanatagan ay ang pag-aalala sa kanilang kinabukasan. Kailangan niyang maghanap ng trabaho. Kailangan niyang mag-ipon para sa upa at sa pag-aral ni Sinag. Ang kaunting perang dala niya ay hindi magtatagal. Isang hapon, habang natutulog si Sinag at nasa trabaho si Diwa, napagdesisyonan ni Hiraya na tingnan ang kanilang joint bank account ni Dalisay. Mayroon silang ipon doon na para sana sa mga biglaang pangangailangan. Iniisip niyang kukunin niya ang kalahati, ang parte na para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nanginginig ang mga kamay na binuksan ng banking app. Inilagay niya ang password na matagal na niyang kabisado. Nang lumabas ang balanse, kumunot ang noo niya. Ang halaga ay mas mababa kaysa sa inaasahan niya. Mababang mababa. Baka may binayaran lang si Dalisay na gastusin sa bahay. Sabi niya sa sarili, sinusubukang pakalmahin ang kumakabang dibdib. Para masigurado, pinindot niya ang transaction history. Nagsimula siyang mag-scroll pababa. Tinitingnan ang mga nakaraang transaksyon. At doon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw sa listahan ng mga bank transfer. Bawat buwan, sa loob ng nakaraang 2 taon. Dolores Montenegro. Dolores Montenegro. Dolores Montenegro. Nanlamig ang buo niyang katawan. Ang bawat transaksyon ay may pare-parehong halaga. Tila isang buwan ng pensyon. Isang sikretong pensyon na kinuha mula sa perang pinaghirapan nilang dalawa. Isang katotohanang mas masakit pa sa hapunan sa kusina. Parang yelong biglang bumalot sa buong sistema ni Hiraya. Tinitigan niya ang screen ng cellphone, ang mga daliri naninigas sa ibabaw nito. Paulit-ulit niyang binasa ang pangalan. Dolores Montenegro. Hindi isang beses, hindi 2, kundi 24 na beses sa loob ng 2 taon. Isang listahan ng kataksilan na nakatala sa digital na talaan ng kanilang buhay. Ang sakit na naramdaman niya sa kusina ay iba. Iyon ay sakit ng pagpapahiya. Ngunit ito ay iba. Ito ay sakit ng pagtataksil na isinagawa sa dilim. Sa likod ng kanyang mga ngiti, sa likod ng kanyang mga pagod, ang bawat sentimong ipinapadala ni Dalisay sa ina nito ay parang isang piraso ng kanyang pagkatao na ninakaw nang hindi niya namamalayan. Dumating si Diwa mula sa trabaho at naabutan siyang nakaupo sa dilim. Blanko ang ekspresyon, hawak pa rin ang cellphone na umilaw ang screen. Hira, ayos ka lang? Bakit hindi ka pa nagsisindi ng ilaw? Tanong ni Diwa. Maingat na inilapag ang kanyang bag. Hindi sumagot si Hiraya. Iniabot lamang niya ang cellphone sa kaibigan. Nagtatakang kinuha ito ni Diwa at tiningnan ang screen. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito, ang dahan-dahang paglaki ng mga mata habang iniscroll pababa ang listahan. Ano to?
Halos pabulong na tanong ni Diwa, puno ng hindi makapaniwalang galit. Hira, alam mo ba to? Umiling si Hiraya at sa pag-iling na yon, ang lamig sa kanyang katawan ay napalitan ng apoy. Isang galit na nagsimulang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang dibdib. Ngayon ko lang nalaman, sabi niya, ang boses ay tuyo at walang emosyon. Ang kapal ng mukha nila, bulalas ni Diwa. Habang ikaw nagtitiis doon, heto sila't pinagsasasaan ang pera ninyo. Tatawagan ko ang walang hiya mong asawa. Huwag! Pigil ni Hiraya. Kinuha pabalik ang telepono. Ako, mayroong kakaiba sa tono ni Hiraya. Hindi ito ang malambing at mahinahong Hiraya na kilala ni Diwa. Ito ay boses ng isang taong nasagad na. Isang taong wala nang babalikan pa. Tumabi si Diwa, hinayaan ng kaibigan sa desisyon nito. Nanginginig ang daliri ni Hiraya habang pinipindot ang pangalan ni Dalisay sa kanyang contacts. Sa ikalawang ring pa lang ay sinagot na ito. Hira, mahal, salamat naman at tumawag ka. Ang boses ni Dalisay sa kabilang linya ay puno ng ginhawa. Tila ba naghihintay ito ng tawag na magbabalik sa lahat sa dati. Nag-aalala ako sa inyo. Umuwi na kayo please. Mag-usap tayo. Hindi natinag si Hiraya sa mga salitang yon. Dalisay, sabi niya, ang boses ay kasing lamig ng yelo. May ipapatingin ako sa'yo. Buksan mo ang online banking account natin. Natahimik si Dalisay sa kabilang linya. Isang katahimikang mas maingay pa sa isang sigaw. Bakit? Anong meron? Nauutal niyang tanong. Buksan mo. Pag-uulit ni Hiraya, may diin sa bawat salita. Tingnan mo ang transaction history at ipaliwanag mo sa akin kung bakit may buwan ng pensyon ang nanay mo mula sa perang pinaghirapan nating dalawa. Muli, katahimikan. Pagkatapos ay isang mahinang pagbuntong hininga. Hira, mahal, makinig ka. Nagsimula si Dalisay. Ang boses ay nagmamakaawa. Kailangan lang ni inay. May emergency lang siyang pinagdaanan noon. Emergency? Natawa si Hiraya. Isang tawang walang bahid ng saya. Isang emergency na tumagal ng 2 taon? Buwan-buwan, Dalisay? Ganyan ba ang emergency? Ay hindi mo maiintindihan. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit kailangan mong magsinungaling. Sumabog si Hiraya. Bakit kailangan mong magtago? Pera nating 2 yon. May karapatan akong malaman. Pero ano ang ginawa mo? Tinalikuran mo ako. Pinagmukha mo akong tanga. Hindi totoo yan, Hira. Mag-usap tayo ng maayos. Umuwi ka na dito. Aayusin natin to. Pagmamakaawa ni Dalisay. Ngunit para kay Hiraya, wala nang dapat ayusin. Ibinaba niya ang tawag. Basta na lang. Walang paalam. Nakatitig siya sa itim na screen ng cellphone. Ang dibdib ay mabilis ang pagtibok. Ang kasinungalingan. Iyon ang pinakamasakit. Kung nagsinungaling siya tungkol dito, saan pa siya nagsinungaling? At bigla, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang gulugod. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. May isa pa silang bank account, isang maliit na passbook na nakatago sa ilalim ng mga damit niya. Isang account na para sa kanya ay sagrado at hindi dapat galawin ni numan. Ang pondong pang-edukasyon ni Sinag, ang pangarap ni Sinag Fund, bigla siyang napatayo. Ang puso niya'y kumakabog na parang tambol. Ang galit ay napalitan ng isang bagong uri ng pangamba. Dagli niyang binuksan ang maletang dala nila at nagsimulang halungkatin ang mga damit. Ang mga kamay ay nanginginig sa paghahanap. Sa ilalim ng tumpok ng mga damit ni Sinag, sa pinakasulok ng maleta, nakapanya ito. Ang manipis at maliit na passbook na may kulay asul na pabalat. Ang pangarap ni Sinag Fund. Mariin niya itong hinawakan. Ang mga gilid ng maliit na libreta ay tila bumaon sa kanyang palad. Isang bahagi sa kanya ang nakahinga nang maluwag nang makita ito, ngunit isang mas malaking bahagi ang sinakmal ng matinding kaba. Diwa, kailangan kong umalis saglit.
sabi ni Hiraya. Ang boses ay mahigpit. Pakibantayan muna si Sinag. Saan ka pupunta? Hira, anong problema? Nag-aalalang tanong ni Diwa. Nakikita ang kakaibang panlalamig sa mga mata ng kaibigan. Kailangan ko lang masigurado. Sagot ni Hiraya, hindi na nagpaliwanag pa. Kinuha niya ang kanyang pitaka at mabilis na lumabas ng apartment. Iniwan si Diwa na puno ng pagtataka at pangamba. Ang biyahe papunta sa bangko ay isang pahirap. Ang bawat paghinto ng jeep, ang bawat sigaw ng trooper, ay nagpapabagal sa oras. Yakap niya ang kanyang bag kung saan nakatago ang passbook na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. At sa puntong iyon, ito nga. Ito ang kinabukasan ng kanyang anak. Huwag po, sana. Huwag naman ito. Paulit-ulit niyang dasal sa kanyang isip. Ito na lang ang natitira sa amin. Huwag naman sana niya ginalaw. Pagpasok niya sa malamig na bangko, halos hindi siya makahinga. Pumila siya, ang mga tuhod ay nanginginig. Nang sa wakas ay siya na ang nasa tapat ng teller, nanginginig niyang inabot ang passbook at isang identification card. Good morning, ma'am, bati ng babaeng teller. Anong pong maitutulong ko sa inyo? Ging, gusto ko sanang mag-update ng passbook. Halos pabulong na, sabi ni Hiraya. At kung pwede, kumuha na rin ng bank statement. Sige po, ma'am. Kinuha ng teller ang libreta. Narinig ni Hiraya ang tunog ng keyboard at pagkatapos ay ang marahang ugong ng printer. Ang bawat segundong paghihintay ay parang isang taon. Iniiwasan niyang tingnan ang screen ng computer ng teller. Natatakot sa kung anong makikita niya. Pagkalipas ng ilang sandali, iniabot sa kanya ng teller ang na-update na passbook at isang kapirasong papel. Heto na po, ma'am. Tiningnan muna ni Hiraya ang passbook. Nakita niya ang huling entry na ginawa niya. Isang maliit na halaga mula sa natira sa bonus ni Dalisay noong Pasko. Pagkatapos niyon, isang mahabang linya ng withdrawal at sa dulo, ang balanse, 0.8. Bumagsak ang kanyang mga balikat. Nanlabo ang kanyang paningin. Ang ingay ng bangko ay biglang nawala. Kinuha niya ang bank statement. Isa lang ang nakatalang withdrawal. Isang malaking halaga na umubos sa lahat ng laman nito pet sa 2 linggo bago ang kaarawan ni Dalisay. At sa tabi ng withdrawal slip number, naroon ang detalye kung sino ang kumuha. Authorized signatory, Dalisay Montenegro. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya. Isang hapon, ilang taon na ang nakalipas, masaya siyang naglalagay ng unang 1,000 piso sa account na ito. Si Dalisay ay nasa tabi niya, nakangiti. Para to sa pangarap ni Sinag, masayang sabi niya noon, para makapag-aral siya sa pinakamagandang eskwelahan. Hinawakan ni Dalisay ang kamay niya at sinabing, gagawin natin ang lahat para sa kanya. Ang pangakong yun ngayon ay abo na lamang. Kinuha niya mula sa teller ang kopya ng withdrawal slip at naroon ito, malinaw pa sa sikat ng araw, ang sulat kamay niya, ang pirma niya, ang pirma ng lalaking nangako sa kanya ng habang buhay, ang pirma ng ama na ninakaw ang pangarap ng sarili niyang anak. Hindi umiyak si Hiraya, wala nang luhang lumabas. Ang matinding sakit ay tila sinunog ang lahat ng emosyon sa kanyang katawan at ang tanging naiwan ay isang malamig at matigas na bato sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang tiniklop ang mga papel, isinilid sa kanyang bag at tumayo. Salamat, sabi niya sa teller. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Naglakad siya palabas ng bangko. Ang sikat ng araw ay nakakasilaw, ngunit hindi niya ito ininda. Ang mga taong naglalakad sa paligid niya ay tila mga anino na lamang. Hindi na siya ang Hiraya na pumasok sa bangkong iyon. Ang Hiraya na puno ng pag-asa na kahit papaano'y umaasa pa rin sa kabutihan ng asawa ay namatay na sa loob, sa harap ng pirma ni Dalisay. Pagbalik niya sa apartment, naabutan niya si Diwa na nag-aalalang naghihintay. Isang tingin pa lang sa mukha ni Hiraya
Alam na ni Diwa na may nangyaring masama. Hira, hindi umimik si Hiraya. Umupo lang siya sa sopa at tumitig sa kawalan. Ang kanyang muka ay parang isang maskara. Walang emosyon, walang buhay. Biglang tumunog ang telepono ni Diwa. Kinuha niya ito, tiningnan ng screen at kumunot ang noo. Teka lang, Hira. Sasagutin ko lang to. Taga Baryo Pag-asa. Lumayo si Diwa para sagutin ang tawag. Naririnig ni Hiraya ang mga pabulong na salita ng kaibigan. Ano? Sigurado ka? Kanino? Grabe naman. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit si Diwa kay Hiraya. Ang muka ay puno ng pagkabigla at awa. Hira, sabi ni Diwa. Ang boses ay nanginginig. May nalaman ako. Tungkol kay Dolores. Kaya pala siya desperada sa pera. Tumingin si Hiraya sa kaibigan. Ang mga matay malamig at walang kislap. Baon daw sa utang si Aling Dolores. Pagpapatuloy ni Diwa. Malaki ang talo sa sugal. May naghahabol na sa kanyang mga loan shark. Ang mga salita ni Diwa ay lumutang sa hangin ng apartment. Ngunit para kay Hiraya, hindi ito nagdulot ng awa o simpatsya. Bagkus, ito ang huling piraso ng palaisipan na bumuo sa karumaldumal na larawan. Ang pangarap ng kanyang anak ay hindi ninakaw para sa isang karamdaman o isang kagalang-galang na dahilan. Ipinambayad ito sa sugal, ipinangtustos sa isang bisyo. Tumayo si Hiraya, ang mukha ay nanatiling blangko. Pumasok siya sa silid kung saan mahimbing na natutulog si Sinag. Pinagmasdan niya ang payapang mukha ng kanyang anak, ang munting dibdib na marahang tumataas baba. Dito, sa tabi ng kanyang anak, ipinangako niya sa sarili, hindi na sila muling magiging biktima. Samantala, sa Baryo Pag-asa, ang init ng tanghali ay tila kumukulong langis sa loob ng bahay ng mga Montenegro. Ang kasiyahang naganap ilang linggo lang ang nakalipas ay isa na lamang malayong alaala. Ang natira ay ang makapal na alikabok at ang mabigat na katahimikan. Si Dolores ay hindi mapakali. Palakad-lakad siya sa sala. Ang mga kamay ay nanginginig habang paulit-ulit na tinitingnan ang cellphone. Naghihintay ng tawag mula kay Dalisay. Ngunit walang tawag na dumarating. Isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Hindi ito ang karaniwang katok ng isang kapitbahay. Ito ay mabigat at mapilit. Sumilip siya sa bintana at nanlaki ang kanyang mga mata. Isang malaking lalaki na nakaitim na t-shirt at may peklat sa kilay ang nakatayo sa labas. Ang mga matay malamig na nakatitig sa kanilang pintuan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, isang maliit na siwang lamang. Sa sino po sila? Nandyan ba si Dolores? Tanong ng lalaki. Ang boses ay magaspang. Wala siya. Nagpunta sa palengke. Mabilis niyang pagsisinungaling. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa labi ng lalaki. Itinulak niya ng bahagya ang pinto para bumukas ito ng mas malaki. Dolores, huwag na tayong maglokohan. Alam kong ikaw yan. Huling araw mo na ngayon. Sabi ni boss, kung wala ka pa ring pera mamayang gabi, ibang klase na ng paniningil ang gagawin namin. Pasensya na. Bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Kakausapin ko ang anak ko. Pagmamakaawa ni Dolores, ang takot ay gumuguhit sa kanyang mukha. Wala nang ilang araw, sabi ng lalaki. Ang boses ay pinalna. Mamayang gabi. At tinalikuran na siya nito. Naglakad palayo na parang walang nangyari. Napasandal si Dolores sa pinto. Nanginginig ang mga tuhod. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Sa pagkataranta, kinuha niya ang kanyang telepono at halos iuntog ito sa pader habang dinadial ang numero ni Dalisay. Hello, Nay? Sagot ng anak sa kabilang linya. Ang boses ay pagod. Dalisay. Anak! Sigaw ni Dolores. Ang boses ay puno ng drama at pag-iyak. Ang sakit-sakit ng dibdib ko. Hindi ako makahinga. Kailangan ko ng pera pambili ng gamot. Baka hindi na ako umabot ng umaga. Sa kabilang linya,
Napapikit si Dalisay. Kakagaling lang niya sa pagsubok na ibenta ang kanyang minanang motorsiklo, ngunit walang gustong kumuha sa presyong gusto niya. Pagod na ang kanyang isip at katawan. Inay, kakausap lang natin kahapon. Wala pa po akong pera ngayon. Sinusubukan ko pa. Anong sinusubukan? Mamamatay na ang nanay mo. Sinusubukan mo pa lang? Humagulgol si Dolores. Wala kang kwentang anak. Simula nang umalis ang babaeng yan, sinumpa na yata tayo. Minamalas tayo dahil sa kanya. Kasalanan lahat ito ng asawa mo. Inay, huwag niyo namang sabihin yan. Ngunit ibinaba na ni Dolores ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa sopa sa sobrang galit at desperasyon. Wala siyang makukuhang pera kay Dalisay. Hindi sapat. Hindi mabilis. Umupo siya. Hinilot ang kanyang sentido. Ang isip ay ligaw na naghahanap ng solusyon. Tumingin siya sa paligid ng sala na para bang ang mga pader ay unti-unting lumalapit sa kanya. Ang mga banta ng lalaki kanina ay umuulit sa kanyang isip. Ibang klase na ng paniningil. Ang kanyang mga mata ay napadako sa isang maliit na picture frame sa ibabaw ng telebisyon. Ito ay isang larawan ni Sinag noong huli nitong kaarawan. Nakangiti, suot ang isang korona, nagawa sa papel, ang mga matay puno ng inosenteng saya. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang pagkataranta sa kanyang mukha ay dahan-dahang nawala. Ang desperasyon sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malamig, mas nakakatakot. Isang kalkulasyon, isang ideya, isang napakasamang ideya ang nagsimulang mabuo sa kanyang isip. Isang paraan para makuha ang lahat ng kailangan niya. Isang paraan para maibalik si Dalisay sa kanyang palad. Isang paraan para piliting bumalik si Hiraya. Isang dahan-dahan at nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dolores habang nakatitig pa rin sa larawan ng kanyang inosenteng apo. Kinabukasan, sa payo ni Diwa, sinubukan ni Hiraya na bumalik sa isang simulain ng normalidad. Inayos niya ang kanyang sarili at pumasok sa maliit na karinderya kung saan tinulungan siya ni Diwa na makahanap ng trabaho bilang katulong sa kusina. Habang naghihiwa siya ng mga gulay, ang ritmo ng kutsilyo sa sangkalan, ang tanging bagay na nagpapakalma sa bagyo sa loob ng kanyang isipan. Ngunit ang kapayapaang yon ay hindi nagtagal. Pagsapit ng hapon, sa oras ng kanyang uwian, natanaw niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa kabilang kalsada, nag-aabang sa labas ng karinderya. Si Dalisay. Ang ayos nito ay malayo sa gwapong lalaki na tumatawa sa kanyang kaarawan. Ang buhok niya ay magulo, ang damit ay lukot, at may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Mukha siyang isang taong hindi natulog sa loob ng ilang araw. Nang makita siya nito, mabilis itong tumawid. Hindi na inalintana ang mga rumaragasang sasakyan. Hira, sabi nito. Ang boses ay paos. Hira, salamat sa Diyos. Hindi umimik si Hiraya. Tinitigan lamang niya ito. Ang mga mata niya'y walang mababakas na anumang emosyon. Hindi galit, hindi sakit. Wala. Hira, mag-usap tayo. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Dalisay, ang mga matay namumula. Tapos na tayong mag-usap. Malamig na sagot ni Hiraya. At nagsimulang maglakad palayo. Sandali! Hinabol siya ni Dalisay at humarang sa kanyang daraanan. Kahit 10 minuto lang. Sa kalinaw. Alam kong paborito mo doon. Pagkatapos noon, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Pangako. Pumayag si Hiraya, hindi dahil sa naawa siya, kundi dahil gusto na niyang matapos ang lahat. Sa loob ng pamilyar na kapihan, ang amoy ng kape ay hindi nagdulot ng kapanatagan kay Hiraya. Umupo sila sa pinakasulok na mesa. Si Dalisay ay hindi mapakali, habang si Hiraya ay tahimik lang na nakaupo.
Ang postura ay tuwid at alerto. Hindi ako makatulog, panimula ni Dalisay. Hindi ako makakain. Hira, hindi ko kayo kayang mawala. Umuwi na kayo. Patawarin mo na ako. Aayusin ko ang lahat. Nanatiling tahimik si Hiraya. Hinayaan lamang itong magsalita. Kasalanan ko. Pagpapatuloy nito, ang boses ay nagsimulang mabasag. Mahina ako. Naipit lang ako, Hira. Si Inay. Alam mo naman kung gaano kahalaga sa akin si Inay. Pero nangako ako, hindi na mauulit. Ako na ang bahala sa kanya. Tayo na lang. Tayo na lang ulit. Dahan-dahang kinuha ni Hiraya ang kanyang bag. Mula sa loob, inilabas niya ang isang papel na nakatupi. Hindi niya ito ibinato. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa mesa at itinulak palapit kay Dalisay. Ipaliwanag mo to. Sabi niya, ang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Binuksan ni Dalisay ang papel. Ito ang kopya ng withdrawal slip mula sa bangko. Ang pirma niya sa ibaba ay tila isang sumpa. Biglang nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Hira! Ito, hindi lang pera ang ninakaw mo, Dalisay, sabi ni Hiraya. Ang bawat salita ay tila isang matalim na patalim. Ninakaw mo ang pangarap ng anak mo. Ang perang yon ay ang kinabukasan niya. Ang pag-asang maibibigay ko sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan. At ipinagpalit mo yon para saan? Para sa sugal ng nanay mo? Sa puntong yon, tuluyang bumagsak si Dalisay. Mula sa kanyang upuan, lumuhod siya sa sahig, sa gitna ng kapihan. Hinawakan niya ang laylayan ng bestida ni Hiraya, ang mga luhay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Hira, patawarin mo ako. Humahagulgol niyang sabi. Babayaran ko. Ibabalik ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Lumuhod man ako sa harapan mo habang buhay. Huwag mo lang kaming iwan. Ang mga tao sa paligid ay napapatingin na. Ngunit hindi natinag si Hiraya. Tiningnan niya ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. Ang lalaking minahal niya ng sobra. Pero ang nakikita na lang niya ngayon ay isang estranghero. Ang nararamdaman niya ay hindi na galit, kundi awa. Awa para sa kahinaan nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Marahang inalis ang pagkakahawak ni Dalisay sa kanyang damit. Tapos na, Dalisay, sabi niya. Ang boses ay pinal at walang pag-aalinlangan. Tumingala ito sa kanya. Ang mukha'y basang-basa ng luha, puno ng pagkalito at sakit. Anong ibig mong sabihin? Hindi na ako ang Hiraya na kilala mo. Malamig na sabi ni Hiraya. Pinatay niyo siya. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palabas ng kapihan. Hindi siya lumingon. Bawat hakbang ay mabigat. Ngunit bawat hakbang ay patungo sa kalayaan. Nang makalabas siya sa pinto at maramdaman ang hangin sa kanyang mukha, biglang nagring ang kanyang cellphone. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa, iniisip na baka si Diwa. Ngunit hindi. Sa screen, ang nakasulat ay unknown number. Nakatayo si Hiraya sa gilid ng kalsada. Ang ingay ng trapiko at ang init ng hapon ay tila nasa ibang mundo. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib habang nakatitig sa screen ng cellphone. Unknown number. Isang bahagi ng kanyang isip ang nagsasabing huwag itong sagutin. Ngunit isang mas malakas na kutob ang nagtulak sa kanyang daliri na pindutin ang berdeng icon. Hello? Sabi niya. Ang boses ay maingat. Hiraya Reyes? Isang magaspang na boses ng lalaki ang sumagot. Hindi niya ito kilala. Sino to? Tanong ni Hiraya. Nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay. Hindi na mahalaga kung sino ako. Sabi ng lalaki sa kabilang linya. Mayroon itong tono ng panunuya. Ang mahalaga, alam ko kung sino ka. At mas mahalaga, alam ko kung nasaan ang anak mo ngayon. Biglang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Hiraya. Ang kanyang hininga ay tila naipit sa kanyang lalamunan.
Anong ibig mong sabihin? Ang cute ng anak mo. Pagpapatuloy ng lalaki na para bang nagkukwento lang. Bagay na bagay sa kanya ang kulay rosas na ribon sa buhok niya at ang uniforme niya, ang ganda ng logo ng lungsod ng Malaya Elementary School. Isang nakakabinging ugong ang pumuno sa tainga ni Hiraya. Sinag. Ang kanyang sinag, nasa eskwelahan. Inilarawan ng lalaki ang eksaktong itsura ng anak niya nang ihatid niya ito kaninang umaga. Ang ibig sasabihin, "Sino ka? Anong kailangan mo?" Sigaw ni Hiraya. Ang takot ay mabilis na nagiging galit. "Huwag na huwag mong gagalawin ang anak ko." Isang tuyong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. "Simple lang ang gusto namin, Hiraya. Sabihin mo sa biyenan mong si Dolores, tapos na ang palugit. Kung gusto mo pang mayakap ang anak mo mamayang uwian, siguraduhin mong magbabayad siya. Kung hindi..." Hindi na tinapos ng lalaki ang sasabihin. Hindi na kailangan. Ang banta ay malinaw pa sa sikat ng araw. "Hayop kayo!" Sigaw ni Hiraya. Nanginginig na ang buong katawan. "Wala kaming pera. Wala na kayong makukuha sa amin." "Hindi na namin problema yon." Malamig na sagot ng lalaki. "Problema nyo na yan." At pagkatapos ay ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Hiraya ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa semento, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging nasa isip niya ay ang eskwelahan. Si Sinag. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Hindi niya ininda ang mga taong nababangga niya, ang mga businang nagagalit. Tumakbo siya ng buong bilis. Ang puso niya'y tila sa sabog. Ang baga niya'y naghahanap ng hangin. Ang bawat metro ay parang 1 kilometro. Ang bawat segundo ay parang 1 oras. Sa kanyang isip, paulit-ulit na naglalaro ang imahe ni Sinag, nakangiti, kumakaway sa kanya kaninang umaga. Nang sa wakas ay natanaw na niya ang gate ng eskwelahan. Halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Sumisigaw ang kanyang isip. Sana nandyan pa siya. Sana ligtas siya. Itinulak niya ang gate at tumakbo papasok sa quadrangle. At doon, sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita niya ito. Si Sinag, ligtas, nakikipaglaro sa mga kaklase niya, tumatawa, walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanya. Nilapitan niya ito at niyakap ng napakahigpit na ikinagulat ng bata. "Mama, bakit po?" "Wala anak," sabi ni Hiraya. Ipinipilit na pakalmahin ang nanginginig na boses habang hinahaplos ang buhok ng anak. Tiningnan niya ang buong paligid. Ang guard sa gate. Ang mga magulang na nag-aabang. Sino sa kanila? Sino ang nagmamasid? Bigla, ang lugar na dapat ay pinakaligtas para sa kanyang anak ay naging isang lugar na puno ng panganib. Pag-uwi nila sa apartment, agad niyang ikinulong ang pinto. Dumiretso siya sa sala at umupo sa dilim. Ang matinding takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting naglaho. At ang pumalit dito ay isang bagay na mas matindi, isang bagay na mas mapanganib. Ang galit ng isang inang sinubukan ang anak. Tapos na ang pagtakbo. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging biktima. Kung gusto nila ng laban, ibibigay niya. Kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Dalisay. Hindi na ito nanginginig. Ang kamay niya ay matatag. Ang kanyang puso ay matigas na parang bato. Nang sumagot ito, ang boses ni Hiraya ay kalmado. Isang klase ng kalma na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. "Dalisay," sabi niya. "Hira, nasaan ka? Nag-aalala ako sa'yo. Patawarin mo na ako." "Makinig ka," putol ni Hiraya. "Sabihin mo sa pamilya mo, uuwi ako." Natahimik si Dalisay na gulat. "Ti talaga? Uuwi na kayo?" "Oo," sabi ni Hiraya. Ang mga matay nakatitig sa dilim, nag-aapoy. "Magkakaroon tayo ng isang huling salusalo." Mandikom. Sa kabilang linya,
Hindi makapaniwala si Dalisay sa naririnig niya. Talaga? Uuwi ka, Hira? Ang boses niya ay puno ng pag-asa. Tila ba ang isang simpleng tawag ay sapat na para burahin ang lahat ng kasalanan. Oo, oo, magandang balita yan. Sasabihin ko kay inay. Siguradong matutuwa siya. Maghahanda ako ng paborito mong adobo. Walang emosyon si Hiraya. Hinayaan niya lang itong magsalita, magplano, mag-asa. Ang bawat masayang salita ni Dalisay ay parang isang martilyo na tumutusok sa kanyang dibdib, ngunit hindi na ito masakit. Bagkus, nagpapatigas pa ito sa kanyang puso. Sige Dalisay, aasahan ko yan. Pinal niyang sagot bago ibaba ang tawag. Nang makarinig ng tawag, lumabas si Diwa mula sa kwarto ni Sinag. Nakita niya ang kakaibang ekspresyon sa mukha ng kaibigan. Anong sabi? Babalik ka talaga? Oo, sabi ni Hiraya. At sa wakas, ay pinakawalan ng hiningang kanina pa niya pinipigilan. Babalik ako, pero hindi ako uuwi para makipagbalikan. Uuwi ako para tapusin ang lahat. Nakinig si Diwa ng buong atensyon habang ikinukwento ni Hiraya ang banta sa buhay ni Sinag. Ang narinig nitong boses sa telepono, ang eksaktong deskripsyon ng kanyang anak. Nang matapos si Hiraya, namumutla ang mukha ni Diwa. Kailangan nating kumilos, Hira, sabi ni Diwa. Hindi na to laro. Delikado na. Sa isang maliit na papel, inilatag nila ang plano. Ito ay dapat na maging tumpak, mabilis, at walang palya. Kailangan nilang mag-ipon ng lahat ng ebidensya. Ang bank statement ng pangarap ni Sinag Fund, ang mga transaksyon ni Dalisay kay Dolores, at ang pinakamahalaga, kailangan nilang harapin ang mga loan shark. Paano natin sila kukontakin? Tanong ni Diwa. Alam ko kung sino ang isa sa kanila, sabi ni Hiraya. Maalala ang lalaking nagbanta sa telepono. Hindi ko alam ang pangalan, pero may numero ako. Kinabukasan, isang kakaibang Hiraya ang humarap sa salamin. Hindi ito ang Hiraya na natatakot. Hindi ito ang Hiraya na nagdududa. Ito ay isang Hiraya na puno ng kakaibang tapang. Dinial niya ang number. Sumagot agad ang lalaki. Oh, nagbago ang isip mo, Hiraya Reyes? May panunuyang boses ng lalaki. Hindi ko binago ang isip ko. Matatag na sabi ni Hiraya. May impormasyon ako para sa inyo. Alam ko kung paano nyo makukuha ang pera nyo kay Dolores at alam ko kung kailan at saan. Natahimik ang lalaki. Anong alam mo? Ang buong pamilya ng Montenegro ay magsasama-sama sa isang reunion party sa loob ng 2 araw. Gusto kong nandoon kayo. Lahat ng ebidensya ng utang niya ay nandoon. Pati na rin ang lahat ng pera na kinuha niya sa amin. Paliwanag ni Hiraya. Ang boses ay kalmado na, para bang nagsasabi lang ng isang simpleng recipe. Bakit mo to ginagawa? Nagdududang tanong ng lalaki. Hindi ko kayo tinutulungan, sabi ni Hiraya. Tinutulungan ko ang sarili ko at ang anak ko. Kailangan kong matapos ang gulo na ito. Kapag nakuha niyo ang pera ninyo, wala na kayong dahilan para lapitan kami. Kailangan niyo rin ng hustisya at alam kong kaya niyo itong ibigay. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkatapos ay, magaling Hiraya Reyes, magkita-kita tayo doon. Huwag kang magkakamali. Kung lokohin mo kami, hindi lang kay Dolores kami maniningil. Ikaw at ang anak mo ang isusunod namin. Hindi ako magkakamali. Matatag na sagot ni Hiraya. Pero kung mangahas kayong sakta ng anak ko, hindi lang ako ang makakaharap nyo. At ibinaba niya ang tawag. Tumingin si Diwa sa kaibigan, ang mga matay puno ng paghanga. Grabe ka, Hira. Hindi na talaga ikaw ang kilala ko. Hindi na talaga. Ngumiti si Hiraya. Isang ngiti na walang saya. Sa sumunod na 2 araw, abala si Hiraya sa pag-eempake. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtatago. Kinuha niya ang lahat ng dokumento na kailangan niya, ang mga birth certificate nila ni Sinag, ang anumang maliit na bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang pagkatao,
bago niya makilala ang mga Montenegro. Dumating ang gabi bago ang salu-salo. Habang mahimbing na natutulog si Sinag, pinagmasdan siya ni Hiraya. Hinaplos niya ang buhok ng anak. "Para sa'yo ito, anak," bulong niya. "Para magkaroon ka ng pangarap na hindi mananakaw ng kahit sino." Kinabukasan, ang araw ng pagbabalik, sumakay sila ni Sinag sa bus, pabalik sa Baryo Pag-asa. Ang dating takot ay wala na. Napalitan na ito ng pagkasabik. Pagkasabik na matapos ang lahat. Nang makababa sila sa tapat ng bahay ng mga Montenegro, naroon na si Dalisay. Nakangiti, naghihintay. May hawak pa itong buke ng bulaklak. "Hira, Sinag, mahal ko." Masigla itong lumapit at yinakap sila. "Akala ko hindi na kayo babalik." Hindi gaanong tumugon si Hiraya. "Nandito na kami, Dalisay." Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ni Dolores na may malaking ngiti, isang nangiting tila pinilit lamang. "Hiraya, anak, salamat sa Diyos at nagbalik ka. Miss na miss kita, pati ang apo ko." Diniyakap nito si Sinag ng mahigpit at pagkatapos ay bumaling kay Hiraya. "Alam kong galit ka pa rin sa akin, anak. Pero mag-usap tayo mamaya para sa pamilya." Tinitigan ni Hiraya ang mukha ng biyenan. Nakikita niya ang peke nitong ngiti, ang pagkukunwari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakaaapekto sa kanya. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Hiraya. Isang nangiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang ngiti na nagpatindig ng balahibo ni Dolores. Isang kakaibang kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Nakahain ng muli ang mahabang mesa sa sala. Ang pamilya Montenegro ay naroon, nagkakasiyahan, nagkukwentuhan, at nagpapanggap na walang nangyari. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Dalisay, sa pwestong dati pinangarap niyang maupo, nang may dignidad. Sa kabilang dako, nakaupo si Dolores, nakangiti, naghahanda sa kanyang drama kung paano siya magmamakaawa kay Hiraya para bumalik. Ngunit sa ilalim ng ngiting iyon, mayroong tensyon, isang takot na hindi niya maikubli. Naglalaro si Sinag sa paanan ng kanyang ina. Walang kamalay-malay sa bigat ng hangin sa silid. Hinaplos ni Hiraya ang buhok ng anak at doon niya muling naramdaman ang matinding lakas. Hindi ito para sa kanya lang, para ito sa kinabukasan ng kanyang anak. Pagkatapos ng hapunan, nang ang lahat ay busog na at nagsisimula ng magpahinga, tumayo si Hiraya. Ang lahat ay natahimik. Nakatingin sila sa kanya, nagtataka. "May gusto sana akong sabihin," panimula ni Hiraya. Ang boses ay kalmado at malinaw. Hindi ito nanginginig. "Salamat, Dalisay, sa hapunan. At salamat sa lahat ng narito. Sa loob ng 10 taon, pinilit kong maging isang mabuting asawa, isang mabuting manugang, at isang mabuting ina." Nagsimulang kumunot ang noo ni Dolores. May kung anong kutob siyang hindi maganda. "Marami akong isinakripisyo." Pagpapatuloy ni Hiraya. Ang mga mata ay diretsong nakatitig kay Dalisay. Mga pangarap, mga pag-asa para sa pamilyang ito. "Naniniwala ako na balang araw, pahahalagahan ako, tatanggapin. Ngunit mali ako." Inilabas ni Hiraya mula sa kanyang bag ang mga papel na iningatan niya. Ang bank statement ng pangarap ni Sinag Fund, ang mga kopya ng transaksyon ni Dalisay kay Dolores. "Akala ko, ang pinakamalaking sakit na mararanasan ko ay ang ipahiya sa harap ng maraming tao," sabi niya. Ang tingin ay lumipat kay Dolores. Pero mas masakit pa pala ang malaman na ang pangarap ng sarili kong anak ay ninakaw para lamang sa bisyo ng ibang tao. Inilapag niya ang mga dokumento sa mesa. Ang bawat papel ay tila isang bomba na unti-unting sumasabog. "Ang perang ito," sabi ni Hiraya, itinuro ang bank statement ng pangarap ni Sinag. "Pinaghirapan ko, pinaghirapan ni Dalisay para sa pag-aaral ng anak namin, para sa kinabukasan niya, pero ang perang ito ay nawala dahil kinuha ni Dalisay." Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. Ang mga matay nakatingin kay Dalisay,
na namumutla at hindi makapagsalita. At kinuha niya ito. Pagpapatuloy ni Hiraya, itinuro naman ang mga transaksyon para ibigay kay Inay Dolores buwan-buwan sa loob ng 2 taon dahil si Inay Dolores at sa puntong ito, direkta siyang tumingin sa biyenan ay baon sa utang sa sugal. Kasinungalingan, sigaw ni Dolores. Tumayo mula sa kanyang upuan, ang ngiti ay nawala na. Sinungaling ka. Hindi totoo yan. Kung kasinungalingan, Inay, sabi ni Hiraya, may kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Bakit kailangan niyo pang utusan ang mga loan shark ninyo para takutin ang anak ko sa eskwelahan? Biglang bumukas ang pinto ng sala at may 5 lalaki ang pumasok. Nanguna ang lalaking nakaitim na t-shirt at may peklat sa kilay. Ang ingay ng pagbubulungan ay napalitan ng katahimikan na sinakmal ng takot. Gandang salo-salo, Dolores, sabi ng lalaki. Ang boses ay puno ng panunuya. Nandito na kami para sa aming parting. Namutla si Dolores. Nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan. Anong ginagawa niyo dito? Umalis kayo. Hindi ko kayo kilala. Hindi mo kami kilala? Tumawa ang lalaki. Isang tawang puno ng banta. Matagal na tayong magkakilala, Dolores. Ang tagal na naming hinihintay ang bayad mo. At ngayon, mukhang mayroon na. Salamat sa nag-imbita. Lumapit ang lalaki sa mesa at tiningnan ang mga papel na inilapag ni Hiraya. Kinuha niya ang bank statement. Aba, may pondo pa pala kayo. Matagal-tagal ka na ring naglalaro, Dolores. Inay, mahinang tawag ni Dalisay. Ang mukha ay puting-puti. Ano to? Sino sila? Hindi ko sila kilala, anak. Maniwala ka sa akin. Sigaw ni Dolores, nagsimulang umiyak at kumapit sa braso ni Dalisay. Itulak mo sila. Palayasin mo sila. Ngunit si Dalisay ay parang isang estatwa. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang ina at ang galit sa mga mata ng mga lalaki. At sa wakas, nakita niya ang katotohanan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagtataksil, ang mukha niya ay puno ng sakit at panghihinayang. Kaya ka pala umiiyak, Inay, mahinang sabi ni Dalisay. Kaya pala kailangan mo ng pera. Biglang itinulak ni Dolores ang mga nakahain sa mesa. Nagsiliparan ang mga pinggan, nagkalat ang pagkain. Walang hiya kayo! Walang hiya kayong lahat! Lalabas kayo sa bahay na to! Ngunit hindi na sila pinansin ng mga lalaki. Hinawakan ng lalaking may peklat si Dolores sa braso. Tara na, Dolores. Mukhang may pupuntahan tayo. Bitawan niyo ako. Dalisay. Anak, tulungan mo ako. Humagulgol si Dolores, nagpupumiglas. Dalisay. Ngunit si Dalisay ay nanatiling nakatayo. Blanko ang tingin. Tila isang rebulto. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinasakal ng mga loan shark si Dolores, dahan-dahang lumuhod si Hiraya sa tabi ni Sinag. Hinawakan niya ang kamay ng anak. Tumingin si Sinag sa kanya, ang mga matay puno ng pagtataka at takot. Tara na, anak, bulong ni Hiraya. Tahimik silang tumayo. Hindi na sila nagsalita. Habang nagkakagulo ang buong pamilya Montenegro sa paligid nila, habang nagsisigawan ang mga loan shark at si Dolores, dahan-dahan, silang naglakad palabas ng pintuan. Hindi sila lumingon. Hindi na kailangan. Ang mga sigaw ni Dolores, ang mga mura ng mga loan shark, at ang gumuho na pananahimik ni Dalisay ay tila malalayong tunog na lamang habang naglalakad si Hiraya at Sinag palabas ng pintuan. Ang madilim na gabi ng Baryo Pag-asa ang sumalubong sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Ang bawat hakbang ay parang isang paghinga ng kalayaan. Mahigpit na nakakapit si Sinag sa kamay ng kanyang ina. Ang bata ay tahimik, ngunit nararamdaman ni Hiraya ang panginginig ng kanyang munting palad. Mama, natakot po ako, bulong ni Sinag. Yumuko si Hiraya at hinalikan ang ulo ng anak. Huwag kang mag-alala, anak.
Ligtas na tayo. Tapos na ang lahat. Narinig niya ang tunog ng gulong na humahabol sa kanila. Paglingon niya, nakita niya si Dalisay. Tumatakbo sa dilim. Ang mukha ay basang-basa ng luha. "Hira! Sandali!" Sigaw nito, ang boses ay puno ng pagmamakaawa. "Hira! Parang awa mo na! Huwag mo kaming iwan!" Hindi huminto si Hiraya. Patuloy lang siya sa paglakad. "Hiraya! Mahal! Patawarin mo ako. Babayaran ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Bumalik lang kayo." Humahagulgol na si Dalisay. Halos madapa sa paghabol. Nang makarating sila sa tapat ng kalsada, naroon na si Diwa. Nakasandal sa kotse nito. Ang makina ay umaandar na. Binuksan niya ang pinto sa likuran para kay Sinag. "Umakyat ka na, anak," sabi ni Hiraya, at agad namang sumunod ang bata. Hinarap niya si Dalisay. Ang lalaking dati pinangarap niya, ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Gumuho ang pagkatao. Ang mga mata nito ay punong-puno ng panghihinayang, ngunit huli na ang lahat. "Dalisay," sabi ni Hiraya. Ang boses ay kalmado. Hindi na siya galit. Wala na siyang nararamdamang puot. Ang tanging naroon ay isang malalim na lungkot at awa. "Matagal ko nang sinubukan. Mahigit 10 taon. Pero sa loob ng 10 taon na yan, hindi mo ako pinrotektahan. Hindi mo kami pinrotektahan ni Sinag. Hinayaan mo kaming malunod sa sarili kong bahay." Pero Hira, mahal pa rin kita." "Kung mahal mo ako, Dalisay, hindi mo ako hahayaan na masaktan," sabi ni Hiraya. "Kung mahal mo ako, hindi mo kami hahayaan na mawalan ng pangarap. Mahal kita noon. Pero ang pag-ibig na yon ay namatay na." Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Hiraya. Hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng pagtanggap. "Patawarin mo ako, Dalisay," sabi niya. At sa pagkakataong ito, totoo ang kanyang pagpapatawad. "Pinapatawad kita. Para sa sarili ko, para makalaya ako, para makalaya kami ni Sinag." Hindi niya hinintay ang tugon ni Dalisay. Tinalikuran niya ito at dahan-dahang lumapit sa kotse ni Diwa. Bago siya tuluyang pumasok, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Dalisay, nakaluhod sa gitna ng madilim na kalsada. Humahagulgol, habang ang mga ilaw ng bahay ng mga Montenegro ay unti-unting lumabo, kasama ang lahat ng kanyang nakaraan. Nang sumara ang pinto ng kotse, huminga ng malalim si Hiraya. "Salamat sa lahat, Diwa," sabi niya sa kaibigan. "Pinalaya mo ako." "Hindi ako ang nagpalaya sa iyo, Hira," sagot ni Diwa. Nakangiti. "Ikaw mismo. Ginawa mo yan. Umunlad ang mga araw, naging linggo, at pagkatapos ay naging buwan. Si Hiraya at Sinag ay muling namuhay ng payapa sa lungsod ng Malaya. Nakahanap si Hiraya ng mas magandang trabaho at si Sinag ay masaya sa kanyang bagong eskwelahan. Ang nakaraang sakit ay unti-unting nagiging isang malayong alaala. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa trabaho, may nakita siyang sobre sa ilalim ng pinto ng apartment. Kinuha niya ito. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit ang sulat kamay sa address ay pamilyar. Ito ay mula kay Dalisay. Hinawakan niya ang sobre sa kanyang kamay. Mabigat. Maaring ito ay isang sulat ng panghihinayang. Maaring ito ay isang pagmamakaawa. Maaring ito ay isang paghingi ng tawad. Tinitigan niya ito ng matagal. Ang mga alaala ay nagsimulang maglaro sa kanyang isip. Ang sakit, ang pagtataksil, at ang pangako ng isang bagong buhay. Hindi niya ito binuksan. Nakatayo si Hiraya sa sala ng kanyang apartment. Hawak ang sobre mula kay Dalisay. Ang liwanag ng araw ay tumatagos sa bintana. Naglalaro sa alikabok sa hangin. Sa sandaling iyon, naroon ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Maaari niyang buksan ito, basahin ang laman, at baka, kahit paano, muling gumuho ang kanyang mundo. O maaari niyang piliin ang daan patungo sa kapayapaan. Tinitigan niya ang sulat. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang malayong alaala na lamang. Ang nakasulat dito
ay ang kahapon. At si Hiraya? Hindi na siya nabubuhay sa kahapon. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa kusina. Kinuha niya ang lighter mula sa ibabaw ng kalan at sa isang marahang paggalaw, sinindihan niya ang sobre. Nagsimulang lumiyab ang apoy. Unti-unting sinusunog ang papel. Ang mga salitang hindi niya binasa. Ang bawat piraso ng nasusunog na papel ay isang paglaya. Isang pagpapakawala sa nakaraan. Nang maging abo ang sulat, inilagay niya ito sa basurahan. 1 taon na ang nakalipas mula nang umalis sila ni Sinag sa Baryo Pag-asa. Ang dating Hiraya na palaging nakayuko at natatakot ay wala na. Ang kanyang mga mata ngayon ay puno ng tiwala sa sarili. Ang kanyang balikat ay tuwid at matatag. Sa tulong ni Diwa at ng kaunting ipon, nabuksan niya ang kanyang sariling maliit na panaderya. Pinangalanan niya itong Hiraya and Sinag's Bake Shop. Ang amoy ng bagong lutong tinapay, ng kape at ng matamis na chiffon cake ang bumabalot sa maliit na tindahan. Siya ang gumagawa ng lahat, mula sa pagmamasa ng harina hanggang sa pagpapalamig ng mga cake. Ang kanyang mga kamay, na dati ginagamit lamang sa paglilingkod sa iba, ngayon ay gumagawa ng sarili nitong pangarap. Isang hapon, pagkatapos ng klase, dumating si Sinag sa bake shop. Ang bata ay masigla, tumatakbo papasok. Ang backpack ay nakasabit sa kanyang balikat. "Mama, tapos na po ang klase ko. Pwede po akong tumulong?" Masayang tanong ni Sinag. "Oo naman, anak," nakangiting sabi ni Hiraya. "Pero magpalit ka muna ng damit. Ayokong madumihan ang uniforme mo." Masayang tumakbo si Sinag sa likod ng bake shop para magpalit. Nang lumabas ito, suot na nito ang isang maliit na apron at handa nang tumulong sa pag-aayos ng mga pastry sa display. "Mama, masarap po ba talaga to?" tanong ni Sinag. Tinitikman ang isang mini cupcake na bagong gawa. "Tingnan mo naman ang sales natin," sabi ni Hiraya. Itinuro ang cash register na puno ng pera. Ibig sabihin, masarap. Nagtawanan silang dalawa. Ang tunog ng kanilang halakhak ay pumuno sa bake shop. Isang tunog ng purong kaligayahan at kapayapaan. Pinagmasdan ni Hiraya ang kanyang anak. Ang mga mata ni Sinag ay nagniningning sa tuwa. Hindi na nito kailangan pang itago ang kanyang ngiti. Hindi na nito kailangang magtanong kung bakit sila kumakain sa kusina. Dito, sa Hiraya and Sinag's Bake Shop, malaya silang maging sino sila. Niyakap ni Hiraya si Sinag ng mahigpit. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Ang araw ay unti-unting lumulubog. Nagbibigay ng gintong kulay sa kalangitan. Malayo na sila sa Baryo Pag-asa. Malayo na sila sa mga anino ng nakaraan. Natagpuan na ni Hiraya ang Hiraya na ninakaw sa kanya. Ito ay hindi sa isang tao. Ito ay nasa kanyang sarili. Sa kanyang lakas. Sa kanyang desisyon na piliin ang kanyang sariling kaligayahan at ang kinabukasan ng kanyang anak. Ang pangarap niya ay hindi nanakaw. Bagkus, muli niya itong binuo. Mas matatag, mas maliwanag kaysa dati. At dito nagtatapos ang kwento ni Hiraya, ang kanyang paglalakbay mula sa sakit patungo sa isang bagong simula. Sa ngalan po ng aming koponan, mula sa pinakaloob ng aming puso, taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong paglalaan ng oras at puso upang samahan kami sa bawat kabanata ng buhay ni Hiraya. Habang isinusulat namin ang bawat linya, bawat dialogo, at bawat eksena, naramdaman namin ang bawat pagsubok, bawat luha, at bawat tagumpay na pinagdaanan niya. Ito ay higit pa sa isang simpleng kwento. Ito ay isang salamin ng katatagan ng bawat babaeng piniling bumangon pagkatapos madapa, piniling magmahal muli, at higit sa lahat, piniling pahalagahan ang sarili at ang kinabukasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sana po, tulad ni Hiraya, ay nahanap din ninyo sa kwentong ito ang liwanag sa gitna ng dilim, ang pag-asa sa bawat pagsubok,
at ang lakas na magpatawad, hindi para sa iba, kundi para sa ating sariling kapayapaan. Ang bawat isa sa atin ay mayroong hiraya sa loob na kayang abutin ang mga pangarap na minsan nang ninakaw. Lubos po kaming umaasa na ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang malalim na marka sa inyong puso. Kami po ay sabik na malaman ang inyong mga naiisip at nararamdaman tungkol sa paglalakbay ni Hiraya. Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Anong aral po ang inyong napulot? Ano po ang pinakapaborito ninyong bahagi? Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click niyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.